Sa isang covered court at barangay outpost at palipas ng gabi ang ilan sa mga nasunugan sa barangay North Daang Hari sa Taguig. Abot sa 70 pamilyang nawala ng tirahan sa sunog kahapon. May live report si Katrina Son. Katrina. Ivan, pinagbawalan nga ang mga residente na nasunugan dito sa barangay North Daang Hari na magpalipas ng gabi sa kanilang mga nasunog na tirahan para na rin daw sa kanilang kaligtasan. Maaga pa lamang ay tulong-tulong na ang mga taga-barangay North Daang Hari dito sa Taguig para sa paghahanda ng mga pagkain para sa mga naging biktima ng sunog dito. Ito raw ay isa sa mga paraan nila para maipakita ang pagkakaisa nila na nasusubok sa ganitong mga pagkakataon. Dito naabutan namin si Kagawad Mario Butyal. Buong magdamag raw siyang nagbantay dito kasama ng ilang mga barangay tanod. Magdamag pa po kami dito binabantayan dito sa may lugar namin. Para na rin po sa kaligtasan ng mga nasunugan po, saka yung mga gamit nila, maprotektahan po. Dagdag pa niya na sinisiguro raw nila na walang magpapalipas ng gabi sa lugar kung saan nangyari ang sunog para masiguro na ligtas lahat. Umabot sa Task Force Bravo ang naturang sunog. Mahigit sa 70 pamilya ang naging biktima nito. Karamihan sa mga nasunugan ay walang mga naisalba. Mabilis raw na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Sa covered court ng barangay North Daang Hari tumuloy ang ilang nasunugan. Ang iba naman di pinayagang matulog sa kanilang mga nasunog na bahay kaya sa kalapit ng barangay outpost na lamang sila nagtayo ng tolda para mabantayan ang mga nasunog na materyales na maaari pa nilang pagkakitaan. Samantala nagbigay naman ng lokal na pamahalaan ng Taguig ng tig-4,000 sa mga nasunugang pamilya. Bukod pa ito sa mga delata, noodles at bigas na ipinamahagi sa kanila. Ivan, inaasahan nga na darating ngayong umaga ang Kapuso Foundation para mamigay ng tulong. At yan na muna ang latest update mula dito sa Taguig. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son. Nasa maayos na lagay ang Jordanian journalist at kasama niyang 2 Pinoy crew sa kamay ng Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Ayon po yan kay DILG Secretary Jesse Robredo. Pero ang hepe ng pulisya sa Sulu naniniwalang may ibang agenda ang dayuhang mamamahayag kung bakit nakipagkita sa Abu Sayyaf. Narito ang report ni June Veneracion. The latest information as they are still in the vicinity of Patikul, and then yun na nga, magandang indicator na hindi sila nahihirapan. Kahit 1 linggo na mula ng huling mamataan, hindi raw nababahala ang mga otoridad para sa Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atyani at 2 niyang Pinoy TV crewmen na sina Ramelito Vela at Roland Retriro. Yung lagay ho ng Pinoy, ang report ho sa amin, maayos at hindi ho parang under duress. Mukhang siguro ho, inaalagaan mo sila at mukhang hindi sila threatened. Hindi pa naman daw 100% ang kumpirmadong nasa kuta na sila ng mga rebelde. Ayon naman kay Chief Superintendent Manuel Barcena ng PNP Western Mindanao. Sa ngayon, wala rin daw indikasyong bihag ang 3. Ito naman na nagtagal lang siguro sila doon sa loob para mapagandang lalo yung ginagawa niyang documentary. Yan, hopefully, para sa akin, kung matapos na yan, lumabas na siya para matapos na ang problema ito. May mga kumakalat na impormasyon na meron na daw ransom demand para sa 3. Pero sabi ng mga otoridad, wala itong basihan. Malamang daw, meron lang mga nais manggulo. Sa panayan ng GMA News Online, sinabi ni Police Senior Superintendent Antonio Freira, Sulu Police Provincial Director, na maaring may ibang agenda si Atyani nang makipagkita sa Abu Sayyaf. Matatandaang minsan nang nakapanayam ni Atyani ang napatay na Al-Qaeda leader na si Osama Bin Laden. Ang Jordanian na yan, pumunta dito for a purpose. Kung ano man yung purpose na yon, siya lang nakakaalam. Pero malalaman din natin yan. Ang lahat ng anggulo, sinisilip daw ngayon ayon sa palasyo. There was a report citing a source saying that pointing to Mr. Atyani as a possible conduit, but we don't have any information to confirm that. Sa ngayon, mas nag-aalala raw ang gobyerno para sa mga Pilipinong kasama ni Atyani. Ang ina ni Ramelito Vela, nananawagang pauwiin na sana ang anak at kasama nito. Sabay paglilinaw na nagtatrabaho lang ang mga ito. Nilinaw naman ng DILG na walang ideya ang 2 na kuta ng Abu Sayyaf ang kanilang pupuntahan. I'm sure if there is anyone to blame, yun ho yung nagdala sa kanila rin. Aalamin din ng DILG at PNP kung dapat managot ang mga tumulong para maayos ang lakad ni Atyani sa Sulu. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Alamin po natin ang lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Good morning, Mang Tani.
I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Salamat, Rhea. Patuloy ngang kumikilos ang tropical storm na si Talim papasok ng Philippine Area of Responsibility at sa huling tala ng pag-asa, namata na ito sa layong 430 kilometers northwest ng Basco, Batanes at ito ay nagtataglay ng pinakamalakas na hangin na 90 kilometers per hour at bugsong aabot ng 100 kilometers per hour. Kumikilos itong si Talim pahilagang silangan sa bilis na 22 kilometro bawat oras. At narito naman ang inaasahang magiging galaw ng bagyong si Talim base sa datos na nakalap ng Weather Central. Makikita natin na nandito pa yan sa kanlurang bahagi ng Luzon at kung papasok man yan sa Philippine Area of Responsibility, dito lamang sa may sulok, sa may northwestern tip ng ating PAR. At inaasahan na mamayang gabi ay nasa loob na yan ng ating Area of Responsibility. Patungo rin ng bansang Japan na kung saan dyan din dumaan yung bagyong si Butchoy. Samantala, patuloy na pinag-iigting nitong si Talim ang southwest monsoon, kaya po maulan dito sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Samantalang dyan naman sa Kabisayaan ay makakaranas ng magandang lagay ng panahon maliban doon sa pulupulong dagliang pagulan at pagkulog-pagkidlat. Sa Mindanao din, dahil malayo yung sirkulasyon ng bagyo, mayroon din lamang silang pulupulong dagliang pagulan at pagkulog-pagkidlat. Samantala, doon naman po sa mga kapuso nating papalaot ngayong araw, lalong-lalo na dito sa may hilagang bahagi ng Luzon, mataas pa rin po ang alon dyan at nananatiling may gale warning ang pag-asa. Dito sa ating tinitingnang magiging taas ng alon, ito po yung sentro ng sirkulasyon na bagyong si Talim. At yung mga kulay dilaw, yan po yung taas na alon na aabot ng hanggang 5 o kaya 6 na metro ang taas. Kaya po doon sa ating mga kapuso, kung maaari, huwag muna po silang pumalaot na ngayong araw na ito. Samantala, matapos makalabas sa Pilipinas, sa Japan naman nananalasa ang bagyong Butchoy na may international name na Typhoon Gutchol. Dumana ito sa Okinawa at patuloy na kumikilos pahilaga. Mahigit 300 flight ang kanselado dahil po sa masamang panahon. Sa kabila ng babala sa publiko na wag nang lumabas ng bahay kundi naman kailangan, sinamantala ng ilang surfer ang malakas na alon para po mag-enjoy sila sa dagat. Di pa man pumapasok sa Pilipinas, nakakaapekto na rin ang tropical storm na Talim sa ilang bahagi ng China. Sinalanta ng malakas na ulan ng southern at eastern China na nagdulot naman ng baha at landslides. Ilang kalsada ang di madaanan matapos matabunan po ng guho. So makikita nyo po yung mga gumuguho na yan, yan po ay dulot ng malalakas na pag-ulan na dala-dala ng storm na si Talim na hindi pa po pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Maaring ngayon pong araw na ito papasok sa ating Area of Responsibility. Kaya po yung ating mga kababayan, lalo na dyan sa may Western Luzon, mag-ingat po kayo dahil sa mga sunod-sunod na pag-ulan, maaari ring maranasan natin itong ganitong uri ng sakuna, yung pagguho ng lupa, lalong-lalo na yung mga naninirahan sa bulubundukin. At yung pong flash flood sa mga nakatira naman sa mga mabababang lugar. Kaya po patuloy ang pag-iingat natin na binasabi sa ating mga kababayan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Dani. Bukod sa bagyo, magbababalata rin po ang pag-aasa sa publiko tungkol sa buhos ng ulan na posibleng magdulot pa rin ng baha. Yan ang tinatawag na Rainfall Warning System. At narito ang report ni Jamie Santos.
Bangungot ng magbagsak ng hindi inaasahang dami ng ulan ng Bagyong Ondoy sa Metro Manila magtatatlong taon pa lang ang nakalilipas. Marami ang nasawi ng rumaragasa ang flash flood na parang tsunaming duman sa bahay. Pero ayon sa Pag-asa, pwede na raw itong maiwasan sa pamamagitan ng Rainfall Warning System o RWS. Sa RWS, malalaman kaagad ng mga komunidad kung darating ang malakas na ulan na magdudulot ng baha sa kanilang lugar. Sa pamamagitan ng text, social network system tulad ng Twitter at Internet. To promote awareness on the hazards of tropical cyclones, particularly the most intense one is typhoon and its associated hazards, heavy precipitation that cause floods. The objective of the project is to develop an end-to-end early warning system. Sa RWS, dalawang klase na warning levels ang susundin. Ang thunderstorm o yung mabilis lamang na pag-ulan at heavy rainfall o malawakang pag-ulan dahil sa bagyo o monsoon. Bawat sistema mayroong 3-level warning. Ang thunderstorm level warning, una munang mag-i-issue ng impormasyon sa publiko sa website ng Pag-asa. Ikalawa ang watch kapag sa loob ng 12 hours may namumuong thunderstorm. At warning kapag nagbabanta ang thunderstorm sa isang lugar sa loob ng 2 oras. Ginawa namang color-coded ang heavy rainfall warning. Dilaw bilang advisory o posibleng bumaha. Green para sa alert o kailangan ng maghanda dahil sa banta ng pagbaha. At red para sa emergency o may seryoso ng banta ng pagbaha at kailangan ng lumikas. Pero ayon sa Pag-asa, mapapalitan pa raw ang mga kulay sa warning system. Sa kasalukuyan sa Metro Manila raw muna ipatutupad ang bagong sistema. It's a developmental roadmap. It will not happen overnight. It will take a lot of cooperation. The final objective really here is just to save people's lives. Gayunpaman, hindi malinaw kung masasabi rin ng RWS ang tindi ng baha na idudulot ng iba't ibang klase ng pag-ulan. Iba-iba rin naman kasi ang epekto ng ulan sa bawat lugar dahil may sadyang bahaing lugar gaya halimbawa ng Kamanava area. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Lalaking halos 8 taong pinaghahanap sa kasong pagpatay at pagtutulak ng droga, arestado sa Maynila. At pasintabi po sa mga nag-aagahan, Canadian na suspect sa pagpatay at pagkain umano ng isang Chinese student. Naibalik na sa Canada matapos magtago sa Germany. Huwag pa uli, tutok lang.